Should we buy more Bitcoin or at this time we should sell it na? Yan po ang pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lamang pala dito sa aking mga social media accounts, ako nga po pala si Christian J. Azucena aka The Estudyante Trader. Isa po tayong 21-year-old na junior financial analyst, but I'm also a content creator creating massive contents about personal finance, corporate finance, economics, and youth empowerment to be able to aid help and to inspire a lot of Filipinos. Kaya naman mag-subscribe ka na, mag-like ka na, hit mo na yung notification bell button para nang sa gayon, laging kang updated every time na may mga contents tayong ginagawa. Okay, so sagutin na po natin yung tanong, guys. Actually, at this time na at around 90,000 na po ang Bitcoin. No, almost. Actually, nag-hit na siya ng 89,983. Ayan, natandaan ko pa, kakatingin ko lang sa chart. So, dapat nga ba tayong magbenta na ng ating mga Bitcoin holdings? Actually, guys, unang-unang sagot ko dyan is that tignan natin yung mga all-time highs. Kasi yung all-time high niya when it was in 2021, it hit around 63,000 levels, no? Pero ang point natin dyan sa ngayon na, yan na nga, bull run na nga daw, sabi nila, hindi pa yan yung, sa akin lang po, no, hindi pa yan yung reach or tuktok, no, ng pinaka bull run natin. But then, ang masasabi natin dyan, pangalawa, bukod sa aralin niyo yung mga historical prices niya, historical data niya. Number 2, not just only study the history but also the future value of it. Okay? The future intrinsic value of Bitcoin, especially yun na nga yung fundamental driven factor na 'di ba, merong nanalo si President-elect Donald Trump na napaka-pro sa Bitcoin and also the adaptation and usage of blockchain technology, cryptocurrency integration. So that thing na naging cause at nag-impact ng pagtaas ng Bitcoin and also lowering interest rates at napakadami pang factors. Kaya makikita natin simula nung 'di ba nanalo sa eleksyon, tumaas yung US dollar, tumaas yung gold, tumaas yung Bitcoin at napakarami pang iba. Kaya depende na lang sa atin yan kung aantay ba pa tayo na umangat dahil nga may mga magagandang fundamental factors or nasa sa atin yun kung magbebenta na ba tayo. Okay? At number 3, ang pinaka ma-advise natin dyan, Coach, may holdings akong Bitcoin, isasell ko na ba lahat or iintayin ko na isasell ko na ba lahat or iintayin ko, hindi ko muna ibebenta to, iintayin ko muna na umangat ng umangat. Ako po, ang masasabi ko dyan, personally, dito na natin may apply yung tranche buying and selling. Ang ibig sabihin nito, pakunti-kunti na pagbenta at pagbili. Halimbawa man magba-buyback ka. So, yung factors na yon, syempre, ibig sabihin nito, pagka nagbenta ka na ngayon, syempre, mas maganda yon. Kasi sure na take profit nga, ika nga, 'di ba, secured na yung profit mo. While kapag hindi ka naman nagbenta ngayon, medyo hindi natin alam, no, pwede mag-retrace siya, magkaroon ng correction, magkaroon ng pullback, hindi natin alam kung gaano ka lalim or gaano ka grabe, at least nakapag medyo, 'di ba, nakapag medyo take profit ka na. And iwan mo yung kalahati siguro, 'di ba? Iwan mo yung 25% or iwan mo yung 75%, depende nga po kung ilang percent. Halimbawa, meron kang holdings, no? Let's say yung capital mo at around 100,000 pesos, no? Maybe yung kalahati i-take profit mo na kung yun ang gusto mo. Example lang yun. And maybe yung iba, yung kalahati ay i-hold mo or ibili mo ng ibang token. So depende po sa inyo kasi marami ring token na nagtataasan ngayon as Bitcoin goes up. Definitely other massive cryptocurrencies, altcoins, yung DeFi, napakarami, umaangat din sila. Kaya nasa sayo po yan, no? Kaya naman sa video na to, sana marami akong na-share sa iyo. Nagagawin lang natin every 5 minutes yung mga contents natin para hindi ganun kahaba. So, yun lamang po. Sana nakatulong sa inyo, no? At the end of the day, nasa sa inyo pa rin yan, nasa trader, nasa investor, kung magtitipi na siya ngayon o hindi pa. So, yun lamang po. Follow for more contents like this. Bye-bye po.